Pisting yawa. Kanina pa ako nagsasalita, hindi pala ako nakapag-record. Ako nakapag-video. Still yan. Ngayon, I will do it again. I will repeat the process. English yun ha. So, ang error na i-share ko sa vlog na to ay error po sa pag-install ng Node.js tsaka npm. Usually npm ang may error. Ito po yung mga error. Kung paano po i-fix yan, i-demo ko po ulit sa inyo. Isa-isahin ko pong i-demo sa inyo kasi medyo kabisado ko na. So, kailangan natin command prompt. Ito kailangan natin Visual Studio Code. Diba? Kung nakikita nyo, mayroon akong na-create dyan na isa. Mag-create ulit tayo. Yan. Again, para sa mga hindi pa naka-install ng Node.js, punta kayo dito. Node.js download. Ilalagay natin yan. Hopefully, hindi natin makalimutan. Ilalagay natin yan sa description box. Internet naman ang yawa. Itong mahirap sa Pinas. Yan. Piliin nyo yung version na 224. Wait a second. Papa-English na tayo. Ito, i-click nyo to. Latest version Node.js. Yan. 24.4. So, para po sa mga hindi po nakakaintindi, baka iisipin nyo yung npm, i-install nyo pa. Pag nakapag-install na kayo ng Node.js, andyan na po yan. I-install nyo lang po via terminal. Tuturuan natin namin kayo. Yan. So, download nyo lang yan. Pagkatapos nyo, install nyo, okay na yan. Punta tayo sa command prompt. So, create natin, search muna natin, create React app. Yan, yung getting started, i-click nyo yan. Yan. Para po ma-fix yung mga error na sinasabi ko, ito lang ang gagawin nyo. Yan. Copy mo yan, command prompt. Diba, nasa PC tayo. Kung ina-navigate mo yan sa folder, ito yan. Ano? Tagal kong ni-research sa video, nanonood ako ng video, nag-research ko online. Yan, tagal kong ginawa yung error na yon, tagal kong nahanapan ng solusyon. So ito lang palang kailangan natin. Gawa tayo ng folder or React project na dyan din tayo magra-run ng npm natin para walang error. Kasi pag outside ka sa project na yan, mag-i-error po yan. Yan po yung maliit na explanation. If you run the npm outside the folder or outside the project, it will cause an error. English version. So, first, I will just type this. npx create the React dash app, and then the name of my React project. So I will name it Pro React or my second React. Yan. My second React project. After kung mag-create dyan, it will generate a folder here named my second React. Let's go.
Magki-create lang yan. Tingnan nyo. Yan o. Ito na siya o. My second React. So, puntahan natin yung folder niya yan. Yan. Para po mawala lahat, again, para po mawala lahat ng error na na-encounter nyo, like sa pinakita kong video, ito po ang gagawin nyo. Open your command prompt. I-type nyo po itong nilagay ko, npx space create -react -app space and name ng folder nyo, which is ang ginamit ko, my second React. Okay? Pagkatapos natin i-create yan, i-add natin yan dito sa ating Explorer, sa ating window, window space. So, pagkatapos natin i-add yan, at make sure, pag nag-run kayo pag mag-install ka ng NPM, nasa tamang file path ka. Ngayon kasi nasa Masterton, React tayo. Okay? Let's go. Wait lang natin to. Wait lang natin matapos yan, para swabe. The installation is almost complete, no? Meron ng mga files, so yan, no? Yan. Ito ang first step para mag-aral sa ating React.js. Napaka exciting na part. Yan, no? Nagsabi na si command prompt happy hacking. May suggestion siya, oh. CD my second React. Ibig sabihin yan, puntahan mo yung folder na my second React. Tsaka mag-type ka ng npm start. So, di na natin gagawin yan. Yan yung tanong mo sa akin, bakit hindi mo na ginawa dito mismo sa Visual Studio Code? Bakit dumaan ka pa sa command prompt? Hindi ko rin alam kung bakit. Same lang naman ata sila ng command dyan, pero hindi ko alam. Yun ang hindi ko po alam talaga. Tapos open natin dito yung Explorer, open natin yung window, folder, PC, my second React. Yan. Nawala yung natin, terminal. Baka pag gumawa tayo ng bagong terminal, ayan na pala, hindi na pala kailangan natin yung type ng manual para dun sa file path. So nandiyan na tayo. Pag nag-open ka ng project, automatic yung terminal file path mo ay sa my second React. So ang next natin gagawin, npm install. Yan. Okay na yan. Na-install na. Wala nang error. npm start. Yan. Para mag-start yung npm nyo, yan na yan. Yan, dadalhin niya ka sa sa website mo, sa website na gagawin mo. So yun na yan. Yun po yung solusyon diyan. Ito yung aking second project sa React. So ang edit nito nasa akin. Ito yung first step. So yung solution po dun sa mga i-review ko lang, solution po dun sa ating error na encounter kanina ay gumawa ng project sa React at mag-execute ng npm mismo doon sa project, kasi pag nasa labas ka ng project na yan, magkakaroon ka ng mga error. So, yun lang. Sana nakatulong.